Welcome. You're now witnessing God's faithfulness here at Dynamic Church. Previously in DK and J12 service, we witnessed powerful lessons, heartfelt worship, and lives touched by God's Word. This week, don't miss out on what God has prepared. He's always doing something new. What is your prayer for the kids? Hello guys, my name is Metal Boy, and my prayer for the Dynamic kids and the kids in the whole world is that they will experience the love of Jesus and will obey their parents. Bye! Let us ask some kids what they love most about J12. Hello, Dynamic Church. My name is Cashew Boy, and what I like the most in J12 is anything. It could be the food, the teacher, how it explains the Bible, and what I like the most is talking to my church mates about Bible stories. Bye! And that's a wrap. See you next at our Dynamic Kids and J12 service, happening every second and fourth week of the month at the Silver and Bronze Rooms, Appaview Hotel, Davao City. Don't miss it, Dynamic fam! Last Friday, we saw how God is moving mightily in the lives of the children at the House of Hope. Many kids bravely battling cancer experienced His love, comfort, and healing touch through worship, prayer, and the sharing of God's Word. Together we go, lifting His name. Dynamic family, never the same. Hand in hand, in love we grow, with Jesus our guide. Together we go. Every place in and out of Davao will shine His light, the world will know. United in Christ, His love we show. With faith in our hearts, together we go. Every place in and out of Davao will shine His light. Last week, the youth from Bahay Pagasar were deeply blessed by His word about being peacemaker, learning how to choose peace, live with love, and shine God's light even in challenging times. Meanwhile, at our RCY, young souls were ignited as guiding lights, discovering their worth in Christ and their calling to influence others with hope and faith. Last time in our School of Witness, we dove deep into one of the most important truths, God's plan for us. We were reminded that His desire is to make us more like Christ, shaping our character, guiding our steps, and working all things together for His purpose. Through the Word, we learned that God sent the Holy Spirit to help us walk this journey, to transform us from the inside out, and to give us strength to live as true witnesses of His love. Truly, when we submit to His dealings and trust His process, His perfect plan will always be fulfilled in our lives. Yesterday, we learned that being born again is more than a change of behavior. It is a life-changing experience where we receive Jesus into our hearts and are given new life through Him. As John 1:12 says, "To all who received Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God." This means that just as we received Him, we must also continue to believe in Him daily. August 24th was more than just an event. It was a life-changing encounter. From worship to fellowship, God reminded us of powerful truths that we can overcome sin because Jesus has already won the victory. Bye!
everyone, I'm so blessed sa empowerment kay each topic is related lang tanan. And ang nag-ipaksa ko kay tanan topic dito agitudlan may how to overcome testing or temptation. And ang katong about sa serenity prayer is dapat imong prayer na karon is mangayo kag help kay Lord sa mga things na kaya din mo bag-ohon. Sa katong about sa singleness na share dito is isabot ko dito lalafo sa into same-sex relationship. But after I received Jesus' wave of 2023, I decided to let go that sinful life. Not easy mo let go of comfort zone or nakasanayan. But na-receive na po sa youth empowerment sa last topic, God will not condemn you or no condemnation in Christ. Dili ta, i-condemn ni Lord is na fail ta, but tabangan ta niya mabag-o is where we willing to change. I can truly say na taon na buhat na nako by the grace of God and set free from the same-sex relationship. And because I truly understand my identity, and I truly ask the Holy Spirit to help me na ma-overcome na po to. And after na ko na let go, God give me the real peace of my heart. He helped me so that I can walk in Him pure. That's all. Thank you. Called to be guiding lights even in struggles and temptations, and that true stewardship goes beyond material things to how we use our time, relationships, and finances. Hi everyone! Isa sa mga naka-apply ako nga topic sa youth empowerment sa akong daily life is just letting Jesus be my guide to every day. Kaya siya ang akong kahayag o puso. I-invest po na ko ang akong time, resources, and strength sa mga butang makatapang o di mga daot sa ako and in a way na makapalhimaya sa akong Ginoo. And in my season sa akong pagkabatanon, gamiton na po siya ng oportunidad na mas mapaduol sa akong Ginoo. Tapi na lang akong kamutli o ihatan lang akong Ginoo kasi kaya. Busa kahoy, kinahantan na ko ang akong Ginoo kilabuhi ni Jesus. Wala ko'y kapanghambog, wala ko'y kaugaling kusog, siya lang din ang akong mangliluwas. We were also challenged to live with integrity, knowing it keeps doors open where talent cannot, and to embrace singleness as a season of purpose, purity, and devotion to God. Ang topic na nag-impact sa PUAD during youth empowerment is there is no condemnation in the eyes of God or kay Jesus. Kay even though dagantag mga sala nga nabuhat, dili jud ta angay na i-condemn ang atoang kaugalingon. Kay mismo si Jesus wala nag-condemn sa atoa. Ang gihatagan ta ko paglaom ni Jesus na mabago, dili pud ta dapat mo condemn sa isig katao nato. Gina-apply na ko sa akong self because I learn na dili di ay kod dapat magduwa-duwa or maging hesitant to ask for forgiveness kay Lord before manggod pag makasala ko, makondemn dayon ko, magdoubt dayon ko. Na to the point na dili ko makapangayo pasaylo. Kay tungod lagi ba sili ko mapasaylo, maong sa youth empowerment, dili jud ko dapat magpabili sa sin, and according sa Romans 8:2 states that the law of the spirit of life in Christ Jesus frees believers from the death, law of sin and death. Mag-ask jud og forgiveness dayon kay Jesus and mag-ask og helps na sa Holy Spirit na ma-overcome ang sin that will lead to death. Truly, the next generation is rising with purpose, purity, and power in Christ. One topic that had an impact on me was the topic of Dita Camp. The parts of the topic that I felt struck me are tithe and financial management. It taught me how to have time for God even when I am busy, and to spend my money wisely, no matter the amount. I applied these values by being present in the ministry and watching how much money I spend in school. Don't miss the next youth empowerment. See you there, Dynamic Fam. You are welcome here. As much as I will share in English, also I will share also in Bisaya. So please, the Holy Spirit will speak to you. No? So, sige, magkampo ta. Heavenly Father, we thank you and we praise you, God, for what you have done to us. We thank you for your faithfulness in our lives. Holy Spirit, we welcome you. We ask you to speak to us, give us wisdom to apply it in our lives. Holy Spirit, as we open our hearts to you, minister to us, Lord. Thank you, and we ask for your anointing. Anoint me, Lord, so that your word
is effective in our lives, or mag-pierce ang imong word sa imong kasing-kasing. Anoint me, Lord. Thank you. I lift up to you the rest of our time together. Have your way and let your will be done. In Jesus' name, amen. So right now, we are in the series of how to be approved by God. No? Na imong tapad, approve ka kay Lord. No? Approve. No? So we are now in the series, and of course, this is our key verse, na in 2 Timothy chapter 2, verse 15. Paul says to Timothy, be diligent to present yourselves approved to God. No? So importante jud kaayo di ay nga dili lang nimo gidawat ang Ginoo o wala lang ka gidawat sa Ginoo. Importante jud ay nga na-approve ka sa Ginoo. Kay usay gasimba ka, magampo ka, moadto mo mission, gapasting mo, kay mga mo blessing. Yes, okay jud kaayo ang blessing, i-bless man jud ka ni Lord. The Lord will bless you, but more than the blessing is the approval of the Lord. Dapat approve ka, nagampo ka kay nagpasting ka kay gusto nimo ma-approve jud ka kay Lord, makapasar ka sa iyang mga testing. Amen. And of course, we've been looking through the number of characters in the Bible who either won or lost God's approval, and most of them won God's approval. No, we look at only Adam and Eve, and even karon natin makita nga wala na approve sa Ginoo. And of course, most of them nakapasar. They're approved by gingon din sa Bible, Hebrews 11:39, and all this having gained approval through their faith. So approved jud ta kay Lord kung wala ta mag-doubt o wala ta mag-wave sa toang faith. Which is nakita nato, si Joseph, si Abraham, sila Job, makita nato, they are approved by God. Dili yun perfect ang ilahang pag-submit sa Ginoo, but still, they are still na-approve sila sa Ginoo. Why? Because wala ang ilang pagtuo sa Ginoo. They trusted the Lord. And kita, i-test jud ta ni Lord, especially kita nga gamitonon sa Ginoo, ikaw nga naglingkod diha, you have a purpose, you have a life assignment, and dili pwede intrasan ka ni Lord og ministry or mission or mga people if dili ka moagig testing. Moagig jud dos testing. And last week, my wife shared about 3 Marys nga approved sa Ginoo. So, dili pwede gamiton ng isa ka tawo nga dili moagi og testing. That's why congratulations sa tanan nimo gipang-agian karon. Gi-allow na ni Lord ngano man kung pasaran na nimo, approve ka kay Lord. Inay mo tapad, approve. Approve ta kay Lord, So, more than the blessing is the approval ni Lord dapat, kay dili lang kutob lang ta sa gidawat nato ang Ginoo, kailangan intrasan ta ni Lord sa iyang life. Dili pud ka maintrasan og anointing, dili ka atagan og revelation kung dili ka approve sa Ginoo. Amen ba? And kini, we will look at the life of the 2 disciples ni Jesus Christ nga niagig testing, and tanawon nato kung asa ka dinhi. It's either naaba ka kay Judas or naa ka kay Peter. These are the 2 disciples of Jesus nga karon ato ang i-discuss para maibaw-an nato if asa ta mag-end. Nakuha nato? So if you notice, before Jesus Christ chose His disciples, nga 12 disciples, He prayed. Bantayan ninyo, Jesus Christ is our forerunner. Dapat mauna ang atong awaton. And si Jesus Christ, 100% God, 100% human, makita ninyo nga, He prayed to the Father. Especially kung na mga decisions nga bugat. Pag-choose niya sa 12, what He did, Luke 6 verse 12, it was this time that He went off to the mountain to pray. And He spent the whole night in prayer to God. So take note, whole night nagpray si Jesus Christ. No? Only humble will pray. Amen? Kung ikaw nga disciple, kadiri, wala ka ga-pray, I doubt, dili yun katinod nga disciple sa Ginoo. Nga naman, only humble will pray, and the prouder we are, the less we pray.
Kuha na to. So, the more humble we are, the more dependent we are on God. Amen? So, wala po ko nag-speak diring always ka muluhod. Wala ko nag-speak about ka ng permanente ka muluhod. I'm speaking about our attitude of being dependent sa Ginoo. Kana ganing mas kinag-drive ka, you ask the Lord. Kana ganing mulakaw na ka sa inyong balay, always in tune ka sa Ginoo. Mo na sign of humility. Sign nga you are humble. You keep on asking the Lord. Amen? Sa tanan ni mga decision. Yan, gimodel ni Jesus Christ. Kay crucial kaayo mo pili kong disciple. Amen? And the whole night siya nagpray because crucial ang disciple, ang decision ngayang pagkahimuon. Morning ang faith. No? Nga, ang faith means total dependence sa tong amahan. Dili tinod nga na kay faith, nga kabut-butra ka, wala ka gampo. Kaya tinod yun nga na kay faith, you keep on asking the Father. You keep on praying. Amen? The less confidence we are about our abilities and wisdom, the more we lean upon the Father. Kung tanawon ninyo si Jesus Christ, pure man ang mind ni Jesus Christ. Wala man niya sala. Pwede good niya desisyonan dayon piliun ng 12 disciples. Nakuha ninyo? But Jesus prayed the whole night. This shows us na His limitation as a human. Kasi Jesus Christ, 100% human man po siya po pag naog niya. Nakuha na to? So, diri, tanawon na to, sa Luke 6 verse 13, when the day came, He called His disciples to Him and chose 12, whom He also named as apostles, Simon, whom He also named Peter, Andrew his brother, and James and John, and Philip and Bartholomew, and Matthew and Thomas, and James the sons of Alphaeus, and Simon was called Zealot, Judas the son of James, and Judas the Iscariot, who became a traitor. Kung tanawon ninyo, no, Judas and Peter, both of them are wholehearted disciple. Pagpili sa ilaha, wala nagkamali ang Ginoo. Imagine ninyo, magbuntag gud ang Ginoo ni ampo sa ilaha. Pero kung tanawon na to, no, giingon din sa last verse, sa verse 16, Judas the son of James, Judas the Iscariot, who became a traitor. So, si Judas, dili jud siya nag-start as a traitor. Wala ni sipyat ang Ginoo ani. Pagpili sa iyahang, ano man, tanawon nimo, he became, sa ato pa, when you use the word became, he became, dili siya ingon ato from the start. He became man. Nako na to? So, both of them are equally zealous disciples. Makita ninyo, on fire kayo sila sa Ginoo. But the problem, they started well, but they end up different. Kuha ninyo? Same message nga gikan sa Ginoo, same ministry nakita nila, same mga miracles nakita nila, same ministry na dawat ni Peter and Judas, but they end up different. Pwede nga nakakadinig karon, same message imong nadawat every Sunday service, same message sa training, but I pray now nga dili ta different pag end. Amen. Kay diniwang good, maayo ang sugod, maayo pag-encounter, grabe no, tanan na lang, no, alas 4 sa buntag, ka-spend time na ka, you are so zealous, you are so on fire with the Lord. But at the end of the day, lahi naman ang tumong, lahi naman ang direksyon, no. I pray nga dirita kay Peter mag-end, amen ba, dili kay Judas. Naba mo diya, and tanawon na to ang two testing ni Peter and ni Judas. Excited mo, ani? First area where Judas and Peter was tested is in the area of attitude to money. Iyay ka. Kani mga naadiri ba kay kadaghanan mga negosyante ba din no? Yung mga busy kayo. Kumusta ang mga kontraktor? Naway kontraktor dre, kontraktor cellphone, kontraktor sa kuan daghan no. Okay, let's go now to the verse Luke 16 verse 13. The Bible says, no servant can serve two masters.
For either he will hate the one and love the other. It is very clear. You cannot, or else he'll be devoted to one and despise the other. And the Bible says, you cannot serve God and wealth. We can serve two masters, God and mammon or material wealth. So this is the example, okay? Pastor Lloyd, kami, ani direbe, kaning tanawan na to kung kwan, okay. Asa may kwan rin? Uy, wealth, si kwan rin, come forward. Okay. Okay. Sige, kani God, okay. Sige. Tawagon ni mo si Bong. Kung tawagon ni mo siya Bong, if you will call Bong na titulo sa kwan anay paliw kog process sa road, di ba? So, tawagon jud siya ni Bong. Si Bong, ang wealth ang nitawag sa iya ha, modul jud si Bong. Tama. But kung tawagon po siya ni God, Bong, pwede ba ka mukwan Bong kanang parehan nimo tong RCY Bong kung pag-asa Bong atuan nimo. So, dili pwede gunitan nimo ning duha. Isa ra jud ang motawag sa imo. You cannot serve two masters. So karon Bong, kinsay katawag sa imo ha? Mao na pangutana. So it's this one or this one. Kay isa ra man jud ang mungkuan, no? So dire, asa ka Bong? No? Kay maski sa training Bong, busy man imong cellphone. Ha? Wala, dire jud. So hello. Follow up tayo ba? Kumusta ang kuan diha? Titulo na ako, na process na ba no? Pero ako so praise God kay Bong kay mas gina-priority jud niya si Lord. You cannot serve, dili pwede nga tawagon ka dungan aning wealth o God. Isa ra jud daw ang imong master. Pero wala ko niingon sa inyo ha, nga dili na mo angay magkakwarta. Nakuha ninyo? Dili na po wala ko niingon sa inyo ha, nga dili mo angay mag-ipon og kwarta. So I am talking here about loving money, pursuing money, and living for it. Pasabot nga, dili pwede nga, kung love man good nimo ang money, is you spend your time, you give your time, you give your effort sa money. You live for money, kana mo yung kani sila nga, para saan ka bumabangon? Kana ganing pagmata nimo kwarta dahil na imong nasa isip. So you're saving money. Tama? Pero yan po rakagkalit. Pero ang imo adjud isip, maski nag-ampo ka, kwarta na. Maski sa imong pag-ampo, puro kwarta, Lord. Customer, Lord, kaning ani, puro na dyan kwarta. So you are serving money. You're not loving God, tinuod lang. Pwede nga nakakadiri sa service, pero ga-update na ka kung nanin nag-update nga customer nimo, umuhing anana, nanabay nagpa-update ani, or Sunday service na lang jud, duhara jud ka oras. Busy ba jud kay ka sa imuhang kabisihan karon. Diha nimo makita kung asa ka ga-serve. Dili man jud pwede both mag-serve ta. Isa ra jud ang atong serbahan. Amen. So makita nanyo, both Peter and Judas are equally tested sa money. Gitestingan jud sa Ginoo sila sa kwarta. And ang isa ni pasar, ang isa wa. Amen. And praise God, karon sa inyo ha, agsato mo pasar jud ta ani. Amen. Sa testing sa money, apil pud mo diha pag naglingkod, pasado ta ani kay mao gani gipatapik ni Lord sa tuwa para ma-approve niya akong mga anak diha, no? Amen. Naba mo diha? So, pwede mo lingkod diha, no? So dire, makita nato, no? When Jesus was sharing into the crowd, he got into the boat, which was Simon's, and asked him to put a little way from the land. And he sat down and began teaching the people from the boat. Kung tanawon ninyo, kati nag-share si Jesus Christ sa multitude, nganong ulamon pa man niya ang boat ni Peter. Why? Because when you are in the shore, kanang sa dagat, ang hangin manggod, siya mo amplify sa voice. Wala ba yung JBL tong una, no? Wala ba yung speaker tong una? So, si Jesus Christ, gigamit niya ang hangin sa dagat para dito siya muwali
and mukusog ang tingog niya. Kuha ninyo? So, ang gipagamit pa jud ni kuan ang iyang gigamit is ang boat ni Peter. Makuha ninyo? So nakita na to nga niya na siya na pero after gigamit ni Jesus Christ ang boat ni Peter, syempre, no, ang Ginoo baya kabalo mo reward. Gi-reward niya si Peter. Pero si Peter, ani nga time, nagahugas na siya og net, kay nga naman, why dakop, why halin, walay sales, no, walay income, gahugas siya. Medyo discouraged si Peter. Pero, out of his discouragement, maski discouraged siya, maski wala siya dakop, but still, he allowed the Lord to use his boat. Unsay gihimo ni God, ni Jesus Christ kay Peter, ana siya, niya na si Jesus Christ. Luke 5 verse 4. So, tagang takagamay nga reward ha. Ana si Jesus Christ. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down your nets for a catch. Okay? And in verse 5, Luke 5 verse 5, Simon answered and said, Master, we work hard all night and caught nothing. But I will do as you say and let down the nets. So, but since you told me to do so, I will do it. Mao dapat ni ang attitude nato ba sa Ginoo. Ang gihimo ni Juan, ang gihimo ni Peter, ano ba no? Lord, ang ako ang rason is wala jud kay buntag man ni, walay dakop. Pero ang imo hamang giingon is ilay down na akong nets, ako ang i-obey. So kung tanawon nato, naka-experience mo ani nga when my reason wants to go me abroad, ako, ang reason nako moadto ko abroad kay mo income lagi ako, kayo ang income didto. But pag-as na ko word sa Ginoo, ningnan ko, do not live because when you live, you will die. So, ang instead nga mo reason out ko sa Ginoo, tubayo na ako akong reason, like Peter, ang gimo, nag-obey ko sa Ginoo, pero mas kitanaw na ako, mas dako akong income sa US. Same kay Peter. Nga na siya, magbuntag na mi, nagdakop og fish, pero wala joy dakop. Karon nga udto na, padakpon pa minimo, wala jud ni dakop. Ana ang mind ni Peter. Pero, grabe kayo heart si Peter, no? Grabe siya ka-obedient. Because you said so, I will lay down my nets. Same sa ato no? Even in my business, na ako'y isa ka business before nga nursery. Ako ang mind is mo income og million because of this nursery sa saging. But ningon ang Ginoo, do not yoke with the unbeliever. So, in my reason, I will income millions, but the Lord told me that no. So, saan kong imoon? Either obey my reason or akong i-obey ang Ginoo. Kabalo ba mo, you will miss God's best if you go by your reason. Ma-miss yun ni mo ang best ni Lord nga ihatag sa imo if you go by reason. Kaya kung niadto po ko Amerika, I don't know, nagbulag siguro mi sa akong asawa. Dili pa ko mature ato nga time. And wala po ta diri karon nagkita kung niadto ko Amerika. Amen ba? Na-miss na ko ang pinaka-the best nga may tabo sa akong kinabuhi, which is right now nga ginagamit na ni Lord. Amen? You will miss God's best if you go by reason. It's not because our reason is contrary to God's word. Our reason is inferior to God's word. Superior jud ang pulong sa Ginoo. Superior ang wisdom ni Lord sa ato ang reason. That's why ang faith is total leaning on God's wisdom, not on our own wisdom. Mao gani nga iyang gingo dito, no, padayon ta. So, ang word ni God is not against reason. But when you learn on your reason, when you lean on your reason, you will miss God's best. So, unsa nahitabo kay Peter? When they had done this, so nakadakop na si Peter, no? Daghan na kayo siya dakop. They enclosed a great quantity of fish in verse 6 to 7, and their nets began to break. So they signaled to their partners in the other boat for them to come and help them.
And they came and filled both of the boats so that they began to sink. In verse 8, yang gingon diya, but when Simon Peter saw that, he fell down at Jesus' feet, saying, Go away from the Lord. Go away from me, Lord, for I am a sinful man. Kung tanawon ninyo, wala nag-preach si Jesus Christ about sin. Wala nag-preach si Jesus Christ about sin ani nga time. Pero how come niingon si Peter nga, Go away from me, Lord, for I am a sinful man. Na-realize ni Peter how sinful he is. Na-realize niya, unsa siya ka-proudful sa iyang sarili. Na-realize niya ba, nagkaroon siya revelation ba, nagkaroon siya conviction, nga gabuot-buot ra jud siya. Same to us. Namatay mga desisyon karon. Nga ikaw ang gabuot-buot lang ba, permin. I pray na magkaroon tag-realization ba, nga nagarely lang taog wisdom nato, own understanding nato. Mao gani gingon sa Bible, Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Si Peter, nagalin siya sa iyang understanding as a great fisherman. Maayo kay mangubit ni si Peter, but the problem sa iya, wala siya nagarely sa Ginoo. And praise God, despite sa iyang wisdom, despite sa iyang pagkamaalam, kaalamon niya nga mag-fish, nagkaroon siya og kanang kwan ba, kanang repentant gani nga heart. Go away from me, Lord. I am sinful man. Gabot-buot ra ko sa akong sarili. I pray no nga, ana po atong heart like Peter. Kung naman tayong mga sipyat nga mga desisyon nato sa tong kinabuhi, you admit, you judge yourself. Mga ikagpasahilo, Lord, sorry kaayo. I rely on my own understanding. Amen? Nabata diha? So, in Luke 5, verse 10, diri, nag-instruct na si Jesus Christ, and Jesus said to them, to Simon, do not fear. From now on, you will be catching men. So Jesus told him na dili ka mag-fear. Kay nga naman, ayo kadlok, ana si Jesus Christ kay Peter. Gikan karon, dili na ka mahimong fisherman, but I will use you to catch or fishers of men. Makita ninyo ang struggle karon ni Peter. Gikan sa wala siya'y dakop. Gibless siya sa Ginoo. So take note. Ang Ginoo, pwede dahil siya mo bless atong business. Businessman man si Juan, si Peter, tama? Wala siya'y dakop, pero pagpasakay ni Peter kay Jesus Christ, napuno ang iyang harvest, tama? Ang pinakadako karon nga struggle ani ni Peter is if still mo-obey siya sa Ginoo or mo-obey siya sa wealth. Kay struggle naman to. Lord, pwede ba ka ng 1 month na lang, Lord? Punoon sa na ako, pero hanintining ako ang bangka, ipadayon lang ning imong gihimo sa ako, ha? Padaghanin lang akong customer, Lord, ha? Padayon na lang. Tapos, next month na lang kumukuan kay, dagan ba yung mission, Lord, no? Nanapod ng House of Hope. Nga, siyempre, hatagan nato po natin sila og mga healthy nga foods, mga prutas, anak tatong mga ihatag. O kulangan ba yan ng inyong ihatag diya? No. So, mas maayo, Lord. I-bless ako, padato ako. Pitful man kumutayad sa imo, Lord. Okay ra. So, goods ra jud kaayo nga deresa ako sa akong negosyo, Lord. Ay sa ko hilabti. Pwede ka to ang tubag ni Peter. Pero unsay giingon ni Peter? Pag abot din ni sa verse 11, when they had brought their boats to the land, unsay gimo nila? They left everything and followed him. Grabe kayo heart ni Peter, no? Wala siya nagpadala sa tawag sa kwarta. Wala siya nagpadala sa tawag sa wealth. But nagpadala siya karon sa tawag sa Ginoo. Amen? We can assess that karon, no? Kung ingon ana ba ato ang response sa Ginoo, no? So, lisod kayo ang giguto ni Peter, dili? Lisod, oy. Imagine mo wala kay halin. Pwede nga dugay kay ka wala ka trabaho.
Wala kay kwarta. Yan, ikalit lang ka og kadawat og ka ng breakthrough. Hala, Lord, ikaw na dyan didugay na kayo. Oh. Yan ka ni Lord. Apil sa kag restoration weekend na para mas the more ta magka-intimate, mas the more ko nimo mailan. Gikan man ni sa imuha, Lord, kining nga panalangin nga ni dugay na nako gikwan. Ikaw ra sa diha, Lord. No, ana. So, pwede ka matest karon. Amen? So, dire kung tanawon ninyo, it's good to pray sa ato ang mga business. Pero ang Ginoo, wala ta niya gitudluan nga i-love nato at mga business. Napa mo diha? You ask for blessings sa imong business, okay na siya. Pero wala ta gitudluan nga i-love nimo imong business, i-love nimo imong money. Napa niya? So kung makuha na to, no, nga once gani nga i-prosper mo sa Ginoo, bantayan ninyo niya. Dugay kay mo ka pangayo o ka ng blessing sa Ginoo. Once gani nga gi-prosper mo sa Ginoo, make it sure na you love God more than that business. Amen? Naba mo diha? Lisod kaayo no nga kanang ginatawag nila ba kaning mga sugarol o kanang mga kwan kanang paldo. Lisod kayo ng paldo na ka. Kanang dagkaw na kay kag-income, paldo na. No? Lisod na kay katawagon sa Ginoo. Taga na kay kagrason. Taga na kay kaugkuan, mga reason nimo. Wala na, trabaho naman ko, Lord. May problema na. Pati Domingo, di nakamakitaan. Pati pag-ampo na lang, di nakakaampo. No? Ampo lang kag nahudan na kag pamasahe nimo sa mga trabaho. So, igsoon, no, diha na jud na makitaan kung insay imong ginaserbihan. In short, no, ni-respond si Peter ug nisabay siya sa Ginoo. Kung tanawon ninyo, ang life ni Peter, during that time nga gidakop si Jesus Christ, gidinay ba niya si Jesus Christ? Tama? Pasado si Peter pagtawag. Okay, dili ko mo serve aning kwarta. Dira ako sa imo ka. Karon grabe ka on fire si Peter. Karon ikaw man tong kauban ni Jesus Christ ni ano ang mga tao sa yaba. Even servant lang ganin ni test sa yaha. Na fail si Peter. Na-discourage karon si Peter. Amen? Kung tanawon ninyo, discourage siya, naghinuktok si Peter. Unsay nahitabo? John 21 verse 3, Simon Peter said to them, I am going fishing. Balik na lang kog negosyo. Kaya nga naman, di ba katong walang-wala ko, gibless ko sa Ginoo. Basig dili siguro to mao ang akong tawag. Kaya nga naman, na-fail man siya as a disciple. Nakuha ninyo? So, unsa man ang gingon diri? They said to him, we will also come with you. Tanawa no? Reason pa, mo po ni ang bantayan ninyo. Once nga na-discourage mo, ayaw ninyo sige share sa inyong mga kauban. Nga naman, madala po na ninyo ka-discourage. Kita ka? Discourage kay si Peter. Ano si Peter? Di kaya. Failure ko nga disciple. Balik na lang ko pangisda. Sabay mi oy. Ano po tong? Sabay, ikaw gani nga leader na mo. Failure, mapil po niya ni. So careful mo mag-share sa inyong discouragement. Makatakod din na. Nakuha ninyo? Then, tanawa. They went out and got into the boat that night and caught nothing. Tanawa. Gialaw ni Lord nga nothing nasad ang ilahang negosyo. So pwede ka i-bless, pwede po ang Ginoo na yung control ana. Amen? Pwede i-bless imong business, pwede i-bless po ang adili ka i-bless ni Lord. So si Lord ang nag-cause ani. Kaya nga naman, dili life assignment ni God kang Peter ang iyang ginahimo. Nga mahimo lang siya nga fisherman. More than the fisherman is fishers of man para kay Peter. Sama po na ako. I encountered the Lord last March 2009.
When I came to know the Lord, grabe na dito. Abi na ako mulambo ang ako ang mga negosyo. Di, na ang trucking, na ang kwan, na ang nursery, na ang daghan kay kong negosyo, na meat shop. Kabalo ba mo? Once the Lord calls you for something, you are useless for everything else. Akong balikon. Once the Lord calls you for something, you are useless for everything else. Nibalik ko sa takurong. Gitawag na ko sa Ginoo ha. Naka-restoration weekend ako. Nana ko'y desire nga mo help og people para maluwas and mahimong disciple pod. Pero, kung tanawan ninyo, dugay-dugay na ni nga, anak ko, ang gusto ni Lord sa kuha is matrain ko, go through ko sa process. Pero ang ako ang isip, gusto ko mo balik dito sa negosyo. Mansay na itabo, balik kog baka. Balik kog farming. Kabalong ba mo? Failure ang tanan. Balik kog farming, mas taas ni tubo ang sagbot kaysa akong saging. Balik kog tracking, wala pa ko kakolekta ng buto ng ligid sa akong sakyanan. Tagan kay kong negosyo nga kuan, nagbaligya pa, nagkuan pa ko, meat shop. Mas dagang paghalin ang bukog kaysa ang unod sa ako ang karning. Puro failure. Nga naman, gusto ni Lord mo balik ko sa life assignment nga iyahang gitawag sa kuwa. That's why si Peter, gi-allow ni Lord nga mo balik sa iyang business para i-remind siya nga dili na mao akong life assignment. Nga naman, wala jud kay peace kung gapadayon ka sa mga ginahimo nimo karon nga dili subay sa pagbuot sa Ginoo. Tinuod, kapila na ko ana, grabe kayo, struggle kay ko kay dili pa ko ingon ana ka sensitive kayo, minaw sa Ginoo ato nga time, uli kog takurong, tagkan kay kog mga plano, no? So, kini once nakagibutan diri. Once the Lord calls you for something, you can try everything else in the world. And if God loves you, you will be a failure in everything else. Love jud ay ko sa Ginoo ato. Ngano man, gi-allow niya nga ma-fail ko ato para ma-fulfill niya ang akong plan, ang iyang plan sa ko ang life. Kay kita wala ta kasabot ba nga na-fail ta usahay. Wala ka kabalo nga ang failure nimo mag-lead na siya sa imong life assignment. Amen. Mag-failure nimo, mag-lead na siya sa plano sa Ginoo. Abi na to, o ta kasabot ba unsa man ni Lord? Gi-allow to ni God, gi-allow to ni Jesus nga ma-fail si Peter. Ngano man para idton siya ni Peter, idton siya ni Jesus Christ and ma-fulfill ni God nga apostle si Peter. Amen. Ang iyang pagka-apostle. So, dagan, no, kung kabalo ba mo, kung ako ang isa-isahon tanan ako negosyo perting dagana, puro failure. Nag-clinic me for 12 years, wala na nagpadayon. Nag-furniture ko bahay ko for 5 years, wala nagpadadayon. Nag-supply ko sa United Nations, nag-supply pa ko diya sa BFAR, napadiri ang mga auditor sa BFAR. Pastor, ikaw din nagkuha na ito, nag-supply ato, nalagi din imong papel. Anak ko kanikusyante, puro failure tanan. Mas na, ano siya tawag kani? Pag human og bayad sa gobyerno, nangamatay tanan akong manok. Bot, mga itabo to siya. Wala ko kasabot. No? Wala, healthy man akong mga manok. Wala na to gialaw ni Lord nga ipadayon pa ka nga supplier ka para dili na ka magpadayon aning imuhang negosyo. Nag-restaurant pa mi, nag-coffee shop pa mi. Diya sa may Yanggurin. Grabe, daggan kay bigig mga na-waste nga money. Tracking, nursery, livestock. Grabe. Nag-buy and sell pa kong karton na maligya pa ko og barbecue daplin sa dalan. Nga na ko kanikusyante. All of them failure. Ano man, dili na mao ako ang assignment sa imuang. Amen? Napa mo diha? Suka, gun running, shabu, tanan. Yes. Nag-sell pa kong shabu sa Osamis. Napa ko'y grocery store tong una, mobile. Sa nang mobile?
Kanang manugo ko kawatan sa mall, tapos ako'y mamaligya sa akong classmate. Failure gyapon. Perting grabe lagi ka, kwan. Dili day mao ang iyang life assignment for me. Gamiton di ay kung may mong blessing, dili pisti sa kalibutan. Amen ba? Napa mo diha? If I fail because He wants me or to call me back to where He originally calls me. Amen? I tried everything nga ma-restore kini sila but I failed. Direta. John 21 verse 4 to 5. But when the days was now breaking, Jesus stood on the beach. Yet the disciples did not know that it was Jesus. So Jesus said to them, Children, you do not have any fish, do you? Katong time nga nibalik na si Peter ha, na-discourage na sila. Tanawa po ang sense of humor sa Ginoo, no? Wala na gani mo'y dakop, pangutanon pa kaniya. Wa kay halin. Grabe po ka, Lord. Kabalo na ko wala kay halin. Mangutana pa jud ka, Lord. Kabalo ba ka say point, ani? Anong nangutana si Jesus Christ? Gusto ra niya mo humble down ka. Dili ka magpakaron ingnon ba? Nga tama imong mga desisyon sa imong kinabuhi. Muna nangutana ang Ginoo. Para nga naman, dili man good mo tabang ang Ginoo kung prideful ka. The Bible says, God resists the proud. He gives grace to the humble. Muna nga, kailangan i-admit ni mo sa Ginoo nga wala'y paldo. Lugi, no? Wala, Jud Lord. Why dakop? Muna'y gusto ni Lord. Dili ka magpakaroning nun. Nga kaya ni mo tanan. Pinagi si mong wisdom. Na-fail ka pero kaya ni mo bangon. Bangon lang. Bangon ka, kauban ng Ginoo. Muna'y gusto ni Lord. Tabangan ka, ana. So, yan gingon diya, Children, do you not have any fish, do you? They answered, No. No, walay dakop, Lord. Walay dakop. Kung katong tigbaligya pa og taho sa mo, wala gi. No, kanang walay mamalit sa iyahang taho ba, no? So, ang first step jud sa success is you acknowledge that you have failed without the Lord. Kana jud ang pinaka first nga step if you want to be successful. You acknowledge nga wala jud ka kung wala ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Naba mo diha? Especially kanang mawala ta sa to ang direksyon, sa to ang kinabuhi. Now, I will give you success. Do what I say again. Sa gihimo ni Lord, He said to them, Cast the net on the right side of the boat, and you will find a catch. So they cast, and then they were not able to hold it because of the great number of fish. So imagine mo, gikan sa walang-wala, second testing na po ni Lord, gibalik lang niya yung testing, kung mo respond ba kadili, ang sayang gingon dire, ilabay sa net, ang net ni mo sa right, kaya nga naman, bless na po kagbalik. Kung tanawo ninyo, pila ka buok ang gidakop na dakop nila Peter nga fish. John 21 verse 8. About 100 yards away, niya na siya dira. Now, the disciples came in the little boat, for they were not far from the land, but about 100 yards away, dragging the net full of fish. In verse 11, 21 verse 11, Simon Peter went up and drew the net to the land, full of large fish, 153. And although there were so many, the net was not torn. So take note, tanawan ninyo, 153. Picture out na lang ninyo tuna. Large man yang gingon diya. Large fish. Full of large fish. Ibalik daw tong verse. Yan na siya, full of large fish. Yan na siya diya. Next verse. 11, verse 11. Now, Simon Peter went up, full of large fish. Murag tuna ni ba? Tagpilang tuna karon 400 ang kilo. Tama? Dari na lang ta sa tag 300 na lang ang kilo. Okay. 153 times 300. Sige daw, na ako i-compute diha. So, kung tanawo ninyo, tag 5 kilos na lang ang isa ka kilo. Ay, isa ka isda. Tag 5 kilos ang isa. Tapos, tag 300 pesos ang presyo, taga 5 kilos. Tama?
Tapos 153. Ang gi-income ni Peter kana nga adlaw lang 229,500. Imagine mo paldo jud. No, grabe jud kiyang income jud. 229. Bawasan ako ni Lord og tithes. 29,500 na lang akong i-tithes. Ana siguro si Peter no. Kadagan ng utok ani ni Peter ba, failure ko didto, nya kini paldo dayon 200,000. Lord, tapos ang sinitabo, 200,000 ang iyang nito. Mo-tithes man pud siya bod. 200,000 ang iyang na nito. Siguro ni ana si Peter ba, mali yun siguro ang akong desisyon nga nag-respond ko tong una sa Ginoo. Kay dire karon sa fishing, 200,000 man. Tama? Nakuha ninyo? So, diri na jud ko. Atagi lang ko 5 days, Lord. 200,000 times 5. Bilang. 1 million a week ang income ni Peter. Klaro? Pero unsang giingon ni Jesus Christ sa verse 15. So when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Tanawa. Nanabod ang testing, no? Wealth and God. Kini, ano siya? Peter, do you love me more than this 153 nga isda? Pwede good na no nga gi-ask jud ni Juan ni Jesus Christ si Peter, mas love pa ko nimo kaysa kining 153 or 200,000 nga income nimo karong adlaw. One day mo na testing kay Peter. Kabalo ba mo? Unsay gi-respond ni Peter? Yes, Lord. You know that I love you, he said to him. Then, niya si Jesus Christ, tend my lambs. Katulo siya gipangutana ni Jesus Christ. Katulo man po siya ni deny pod. Unsay kung ato ang ilayman subang gingon ni Jesus Christ, Peter, na ako'y the best nga ministry sa imo ha. More than just making money and supporting ministry. Yes, na may tig-support sa ministry. Kung gift nimo mo support og ministry, diha ka palambuon sa Ginoo. Pero kung gitawag ka nga like Peter, he was called as an apostle, gitawag ka nga mo train, mo preach, mo make disciples, diha jud ka ibutang ni Lord. Maski kung saan nimo pugos og negosyo sama nako, dili jud ka mo lambu ana. Nakuha na to. Pero naay mga tao nga gamiton ni Lord nga mag-support. Amen? Diha na lang ko mo support pastor. Ayun na lang siguro ko patindugas tubangan. Ayun na lang jud ko. Mo man na ang ginakuha nato mga negosyante din Support na lang ko pastor. Ay lang jud ko tawagan. Diri ra jud ko ako makailana. Nga wala sila nga ayor ko pastoryada, pastor. Diri ra ko okay ra jud kay mo support ana sa ministry sa RCY. Kaya nga naman, kung tanawon ninyo, gift ba ya po ang mag-support? For example, there is a Romans 12 verse 6. Tira, so if God has given you the ability to prophesy, speak out with as much faith as God has given you. If your gift is serving others, then serve them well. Tama? If you are a teacher, teach well. Tama? If your gift is to encourage others, encourage. Gift po diya ang giving. Gift po diya ang mo support. So prosper ka diha. Amen? Taro nga lang, nga gitawag jud ka diha. Taro nga lang po, klaro halag tarong. No? Kay kung sige kag pugos, nga gusto lagi na ako mag-giving, inyo wala na gani ka ginapalambo sa imong ihatag, pugson nimo patag. Lord, mali siguro niya ako ang desisyon. Respond ka sa Ginoo. Amen? Sama na nitabo po sa ako. Kaya nga naman si Jesus Christ, naman po sila yung mga supporters. Di ba? Kinsa din mga supporters nila. Luke 8 verse 2-3. Yang niya, along with some women who had been cured of evil spirits and diseases. Among them, si Mary Magdalene, nga nakasautan siya 7 demons, kishare na ni Pastor Anshin. Joanna, the wife of Chusa. And Herod's business manager, si Susana. And many others who were contributing from their own resources para unsa mo support kang Jesus Christ.
Na di ay mga supporters po nato din sa church. So dili jud ay tanan pod no nga gift nimo is teaching, gift nimo is to prophesy, or gift nimo is sa tawag anay mag-speak out with much faith. Sa kanay gift is serving, mag-serve, teacher, no. Napo di ay giving. Ayaw ipugos ha, kay ang uban direra ko sa giving pastor ha. I-bless ko ni Lord ana, no. Ayaw yung pugos, no. So, makita nato din no nga niya nang Ginoo kay Peter. Tend my lamb. Shepherd nimo sila. Take care of my lamb. So, dili life assignment ni Jesus Christ kay Peter ang mag-support sa ministry. But, siya ang gamiton to take care, mag-feed, and mag-lead sa lamb. Amen? Sama na ako. Grabe nga negosyo. Taghan kayo negosyo. Pero dili di ay gift nga gihatag ni Lord sa ko ang mo support sa ministry. But, may mo di ay ta nga mo encourage, mo teach, and of course, mag-serve. So, dire, kung tanawo ninyo, wala joy attachment si Peter sa kwarta. Nga naman, diri sa Acts, makita ninyo katong time kay Ananias and Sapphira. Katong time gani nga gibaligya nilang kabtangan nila. Pasahon na lang na to. Acts 4:34. For there was not a needy among them, for all who were owners of the land or houses would sell them and bring the proceeds of the sales. And asa nila i-lay down? Lay down at the apostles' feet. Butang nila sa tiilan nila Peter. And they would be distributed to each as any had need. Now, Joseph as a Levite, pag abot din sa kwan, si Joseph as a Levite, who owned a tract of land, sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. So, daghang kwarta nga gihatag kang Peter sa ministry. Pero wala gitandog ni Peter. Wala siya na-attach og kwarta. Amen? Nakuha ninyo? Makita man na ninyo, katong time nga nay nangayo og karta sa iyaha sa kwan sa temple. Unsay giingon ni Peter? I do not possess silver and gold. Niya na si Peter sa Acts 3:6. But what I do have, I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. See? Daghan ang gihatag nga kwarta kang Peter, pero wala siya gagunit, ana. Wala siya na-attach ba sa kwarta. Karon lahi naman. Yes, we can receive money sa ministry, but dili ka dapat ma-attach. So makita na to, no? Si Judas, kini. Peter, pasado man sa kwarta. Tama? Approve. Siya kay Lord. Atuan daw nato ni si Judas. Si Judas, same. Gitest po siya sa money. Kabalo ba mo nga si Judas ang tigunit og kwarta? Kaya na may gasupport. Katong mga babae, gasupport kang Jesus Christ. Sila Chusa, Mary Magdalene, asa ibutang? O sa mission na ninyo. O asa ni sa inyo ang pagkaon. Gamiton na ninyo. Unsa ang gihimo ni Juan? Ni kinsa ni Judas? Gikupit ang kwarta. Kuha ninyo. Paldo ni. Dagang opering. Kabalo si Jesus Christ. Nga gakupit si Judas. Pero gihatagan pa ni Lord og 100 times nga mag-repent si Judas before siya na-expose. Wala dyan nag-repent. While si Peter makita ninyo, at that time nga gitest siya unsay attachment nimo, wala jud siya, dili jud siya. Gilahugan na siya kwarta sa tubangan. Diya sa imagine mo halin sa yuta. Butang na sa tubangan, wala niya gitandog. Mao nay kalahian sa heart ni Peter og heart ni Judas. Kuha na to. So, mao gani gingon sa Bible, set your mind on the things above, not on the things of the earth. Ngano man, bugat jud di ay kayo ang kwarta. Birahon jud ka na. Tung una on fire ka sa Ginoo. Pero once nga malab nimo ang kwarta, mura na siya og kanang sako ba nga gibutang diha sa taalik ba.
Kana, di ba? Ay, mga sabungiro karon ngingon nila nga gitalian daw og sako, tapos gihulog sa talik. Maunlod ka kung ma-inlove ka kwarta. Mao nang gingon sa Bible, set your mind on the things above, not on the things of the earth. Kay once nga ma-inlove ka og kwarta, birahon jud ka pababa sa kwarta. Amen? Tingala ka, di na ka makita diri, magtingala ka, wala na kay, di na kay on fire, mo spend time kay Lord, di na ka mo pray, ngano man, wala na, gikaon na ka sa kwarta. Mao ni naitabo karon kang Judas. He loves money. Mao na nga, asa siya padulong, birahon jud ka panahog sa impyerno. And, hanawan nato dire, John 12 verse 6, now he said this because he was concerned about the poor. Yan na siya diha. And not because he was a thief, but because he was a thief and has handed the money box he used to pilfer what was put into it. So nangupit si Judas. So makita ninyo, grabe ang iyang pasensya sa Ginoo. Gipasagdan lang ni Lord. Nga kakabalo na gud siya gud nga nagakupit si Judas. Nga naman wala niya gilabtan. Nga nangupit si Judas. Why? Because gihatagan niya og chance nga magbago si Judas, pero wala jud nagbago. And ipakita po nato, nakita nato si Jesus Christ nga pag-abot sa kwarta, dili gusto istoryahan ni Jesus Christ ang kwarta. Naba mo diha? No? So, makita nato, no, nga failure si Judas sa kwarta. Mao gani ni, dinita, padayon ta. Ikaduha, nga testing. Direta mag-end sa ikaduha nga testing, kay duha ra man ni. Ang ikaduha nga area nga gitest si Judas o si Peter is area of being corrected. Parehas gi-correct si Judas o si Pedro. Pero ang respond dili mao. Ang isa ni-respond og tama, ang isa is ni-respond og dili tama. Kabalo ba mo, lisod jud kay ni korekta. Ngano man, sakit-sakit man jud ni kung tug-anan kag tinuod. Amen ba? Ma-open man jud ta kung ikorekta. Samot na, sultian kag tinuod, no? Correction is an area when God tests us to see our attitude when we are corrected. So, i-allow ni Lord nga makorek ka, tanawon niya kung tama ba ang imong respond. Tanawon niya unsa imo ang attitude when you are corrected. Ang problema ni ma-offend ang uban kung i-correct. Tanaw din mong tapa dili na isya. Kabalo ba mo si David? Gi-correct ba ya si David? Pero unsay respond ni David? Ni humble down. Unsay ang gingon diha? Be gracious to me. Psalms 51. O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sins. Grabe humble si David. Gi-correct siya. Dili na mauay mong ginahimo. Gilabtan nimo. Si Bathsheba, gipatay nimo ni. Nung saan gihimo ni David, ni humble down na ngay pasaylo sa Ginoo. Amen? Dapat ingon na ang ato ang kuan. Kung tanawon ninyo, no, sa Old Testament, daghan kay mga correction sa mga prophet, sa mga kings, ginapatay nila ang mga prophets. Pero si David, grabe kayo. Gi-accept jud niya ni. This is now your respond kung gina-correct mo karon. Kung naay correction sa inyo, pag-respond mo, our attitude towards correction, it is a test whether God can promote us. Kung mo respond lang kag tama sa correction sa imo, i-promote ka ni Lord. Pero kung dili ka mo respond sa correction, dugay na kay kasi gi-correct sa Ginoo, wala jud asenso imong kinabuhi. Walay promotion sa imong kinabuhi. Ngano man, every time i-correct ka, ma-open man ka, mo ilak man ka. Ang ba, mangluod na, i-correct mo. Naba mo diya?
Dili ka pwede promote sa grade 5 kung di ka mo pasa sa kinder. Amen? Kailangan pasaran sa nimo ang correction sa kinder, hantod mo kuan. Revelations 3:19. Those whom I love, I reprove and discipline. Therefore, be zealous and repent. Klaro? Tinuod nga anak ka sa Ginoo kung i-correct ka niya. Tinuod nga love ka sa Ginoo kung i-correct ka niya. Naba mo diha? And those whom I love, I rebuke and I discipline. Klaro kayo ang Bible. So, sinitabo, ani? Kanino? Ako, grabe jud kayo, no? Niyagi jud ko ani correction sa akong health. Patagar ako kaon, maski unsa na lang akong kaonon. Sinapo diha. Walay po. Sus, grabe, sige kong kaon. Gidisiplina ko sa Ginoo, pagpalaboratory bitaw, perfect. Tag-as kayo SGPT, SGUT, pag-abot sa uric acid, tag 700. Uy, mura naman padulong og kwan ni. Padulong na ni o kanang kwan. Dialysis na ni kung kwan, kung dili nimo ni matiman. Pagtanaw na ako, Lord ko sa balay, Lord, sorry jud kaayo, Lord, sorry jud kaayo. Aloy, Lord, kay ko dito ngayon ko pasaylo sa Ginoo, sorry jud kaayo, Lord, wala na ko nampingan imong temple. Yes, Lord, nandito. Tipid, disiplina ko kaon, disiplina ko og exercise. Bisa akong asawa, perfect pod, no? Mga blood pressure na mo, galumbaan na irag, 140, 160, mga ingon na, no? Iya, kung ginakorek ka karon ni Lord, pag-respond na ka, ayaw na pa sa paabuta nga, ma-destroy pa ka. Amen? Dirita, padayon tani. Kabalo ba mo? Say, gamiton sa Ginoo ang imong wife para i-correct ka. Oh, wife na po ang bida di aron, pastor. Kaya basahon daw na to. Basahan na to, ha? Oh. Mo na bana ka mo nga bana, maminaw pud mo sa inyong asawa kung gina-correct mo. Oh, Genesis 21 verse 12. But God said to Abraham, do not be distressed because of the lad and your maid. Whatever Sarah tells you, listen to her. No? Maminaw pud ka. Pero balansihon na to. Si Job, wala po siya naminaw ka sa iyang asawa. Tama, sa Job. Ganito. Sa Job 2. Katong gingon sa iyang asawa, nga, tungluha imong Ginoo, wala yun siya naminaw pod. So, balansi ra pod tapod. Kung ikaayon nimo iyang ginatambag, paminaw. Ay, sige kaon diha, naon sa man ka? Ha? Sabay, pero muingon siya kay, di na tamanimbay. Tungluhay mong Ginoo diha. Ikaw, satanas kay ka ha. Pwede ka, dili minaw. Gingon pa ni A.W. Tozer na siya, when somebody corrects you, do not ever ask who do the correcting. Just ask it is right or not. Mabana man nimo o maasawang mo correct sa imo ha. Ayaw, dili na question. Ang pangutana, tama ba iyang tambag sa imo ha? Mali ba niya akong ginahimo? Tama nimo. Respond ka, dili mag-react. Amen? Kung naamoy correction, pag-respond, dili mag-react. Tama man, diha? Maugani nga gihatagan na tagduha ka mata sa tubangan, wala sa likod. Nga naman, nahay mong asawa mo tanaw sa imong mali. Ay mo tanaw po, mali na, honey, kani ang imuhang kanon. Dako na kay ka ba, maglison na kay ka, suot sa imong tapatos. Pag-exercise po. Ay, lagi. Tama, exercise ta. So, kailangan lang ta mag-respond correctly. Amen? Kabalo ba mo? Si Abraham is kung tanawon ninyo, father of faith si Abraham. Kung tanawon ninyo, unsa siya greatest man of God si Abraham. Kinsay ni correct sa iya ha? Yawan on nga hari. Nituo siya. Unsa may giingon ni, di ba? Basahon na ninyo sa sa katugan ning time nga giingon niya dito sa hari nga igsuon nako, niya na siya siyang asawa. Naunsa man ka?
Nagtuon ako sa imo gabi. Karon, yan na siya. Yan na, di ba? Ano siya? You're supposed to be a prophet of God. Pero you're such a liar niya na ang king siya. You told me that your wife is your sister. So sa gingon ni Abraham, nag-respond si Abraham sa koreksyon. So maski kinsang mo correct sa imo ha, dihay, pag-respond ka, kung tama ilang inatambag sa imo ha. Makakon man ka. Dili na nimo kailangan, pastor pa mo storya sa imo ha, nga moingon ka, mutuo lang ka, nga musulti ang pastor sa imo nga bakakon ka. Apil pa ng imong mga amigo. Kabalo ba mo? Dapat mag-respond ganin mo sa inyo ang mga kaaway kung i-correct mo. Nga naman, ang mga kaaway, ang mga amigo baya nato, di na sila mutog ang tinuod. Diba, kung friend ni mo, maulam ka, baho kay ka, maulaw man kay ko, ay, basig ma-open akong amigo. Pero ang mga kaaway ni mo, so, baho man dito siya, ala, sorry Lord, anot bras? Ana, di ba? Kaya mga amigo natin, matugan to sa tinuod. No? Laming-lamingon ramang ka na. Pero kaaway ni mo ang kwan, mustorya, silingan ni mo. Yes, why na yung mga batasan, sabaan ka na sila, sige na sila kaaway diya. Hello? So, ngayon ka ba sila, Lord, sorry jud kay Lord, nadunggan na diya akong silingan na mong mga away din eh. Tahilo ka, no? Correct mo sa inyong mga anak. May mga bago lang diri, oh. Ampuwi ako, anak. Tawa na, jigay, no? Ana ang kwan. Dito sa mong chat box niya na siya. Please pray for my mom and dad. They are fighting. Ya bata pa kayo. Gigamit ang cellphone sa iyang mama. Dili pa ka mo respond ana nga papa ug mama. Gibroadcast sa imong anak sa kwan. Sa at mo ang chat box. Yes, we will pray. Nagpa-thank you pa ang bata. Thank you po. Thank you. Salamat po. Daghan kay may nag-pray dito kay ang anak nagsugi-expose ng iyang mama o papa sa iyang away. Di ka mo respond. Oh. Kaya pag ingon, okay na me. Good, nag-respond ka. No? Tama mo diya? Kini karon, no? Tanawon na to ang correction kay Peter. Okay? Simon Peter answered, you are the Christ. Matthew 6:15. Paspasan na lang nato ni. Kinibagting na. But who do you say I am? Nanas Jesus Christ sa ilaha sa mga disciple. Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Tanawan niyo ha. Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. Gaspik ang Holy Spirit kay Peter. Tama? Nagkaroon siya revelation about kang Jesus Christ. I also say to you that you are Peter. Upon this rock, I will build my church. Grabing laming ni Jesus Christ siya. No, grabe ang kwan ba? Grabe ang appreciation ni Jesus Christ siya. Sa kay among the disciples, siya radyo nagkaroon ng revelation about kang Christ. And the gates of Hades will not overpower it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind here on earth shall be bound in heaven. And whatever you loose here on earth shall be loose in heaven. Tanawon ninyo, nidako dayon ng ulo ni Peter. Kaya nga naman, nakadawat man siya affirmation. Patayan ninyo ha. Nakadawat siya affirmation. So, kabalo ba mo, nga, pinaka-easy sa Ginoo ang mohimog tao. Pero pinakalisod, di ba, ang tao gihimo niya on the 6th day, gihimo, on the 7th day, kompleto ng kalibutan. Tama? Pinaka-easy sa Ginoo mohimog tao. Pero ang pinakalisod nga himuon sa Ginoo sa tao is mo humble down ka after ka gi-bless materially o spiritually. Kanaganing na malambo na ka para sa ato si Peter, gi-exalt siya. Gi-exalt si Peter kana siya. Lisod kayo ng panaugon ka nga mo humble down. Pero grabe ang response ni Peter mo na nga kana grabe jud kayo nga testing. Kanaganing di ba tong una, walang-wala pa kay ka. Tapos kung i-correct kasi mong batasan, mo respond ka. Pero kung ipalambo na imong negosyo, maayo na imong pang-income, musukol na ka. Ay. Tung una kanang kuan ba kay ka, kanang inosente ba kay ka, wala kay ka naibawaan kay sa pulong sa Ginoo.
Pag dako na gani ang imong naibawan, presbyter man ni dako na kayo. Oh. Dako na pong ulo, lisod na po kay correct. Mo na pinakalisod nga trabaho nga himuon sa Ginoo sa imo, i-humble down ka after kaniya na bless. Ngano man, dili man ka matabangan sa Ginoo kung prideful ka because ang grace ni Lord is available lang so those who humble. Muna nga God resist the proud, He gives grace to the humble. Muna nga uban, manglakaw na, manghawa na, di na magpakita nga naman, lisod na i-correct. Ma-offend dayon, pala mo diyan, ano mo ko income? Pala mo diya, kamura diya, ngano di ay, makasimba, mangyapong ko, online di ay. So lisod kay nang ingunana. Mauna nga, grabe ni nga testing kay Pedro. Ngano man, nakadawat ko siya blessing. Nakadawat ko siya og spiritual affirmation pan siya. Grabe ang affirmation, grabe ang speak sa Holy Spirit sa iya kay siya nagkaroon og revelation. O niya karon, mao gani na nga tulo jud ka secret no nga kailangan ma-learn nato as a Christian or as a disciple. 3 secrets in Christian life. Number 1, humility. Number 2, humility. Number 3, humility jud, wala ilain. Amen. Humble down ra jud ka permanente para ang grasya ni Lord available sa tuwa. Amen ba? Pagpakorek pod, hinay mong tabad, pakorek pod. Kaya, mayo na siya agiyang kwan. Grabe ang revelation niya, grabe na. Unhay na kayo si Pedro. Unsa ni tabo? Matthew 16:21. From that time, Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised up on the third day. Peter took him aside. Gibira dayon ni Pedro si Jesus Christ. Yan gudya. And began to rebuke him saying, God forbid, Lord. Forbid it, Lord. This shall never happen to you. Imagine mo gikan sa grabing revelation, 10 seconds ni ship dayon. Ngano man, nakita na sa yawa nga na siya pride. Bantayan na ninyo. Pwede nga grabe ka on fire karon sa Ginoo pero makita na nga nanay pride sudlan dayon ka ana og kanang batasan sa yawa. Ayun na imua. Pero na sa revelation 10 seconds lang pwede ka mag-ship ana. Then unsa giingon ni Jesus Christ? Verses 23, Matthew 16:23 ang kita, but he turned and said to Peter, get behind me, Satanas. You are a stumbling block to me, for you are not setting your mind on God's interest, but man's interest. Imagine mo, grabe ang revelation sa Holy Spirit nga gihatag sa iya. Ni shipwreck kalit og kanang fleshly. Ayaw, dili ka dapat malansang dito. Dili. Harang na siya. Wala na siya nag-operate sa revelation nga gihatag sa Holy Spirit sa iya. Ngano man, because nanay pride. Awa ninyo. Kamo nga mga 12, mahina mo nga lilalang. Wa jud mo revelation kang Jesus Christ. Pwede ni bukad ang atay ato. Akura. Oh, see? Kabalo ba mo? Sa gingon ni Jesus Christ siya? Hawa diri Satanas. Nakita jud ni Jesus Christ no Satanas. Hawa gikan sa you are rock, no? Upon this rock I will build my church. Kuyaw kaayo. Tapos gingnan siya Satanas, dali ara ba Lord? Wa pa tensikan. Giapart tapos gimo dayon Satanas. Ngano man ingon ana kadali mo sulod Satanas sa imuha kung naa kay pride. Napa mo diha? O gani ni diri sa among evaluation mo gibal mi ani karon service ugma magibal na pud mi ani. Pag evaluation na mo ana, syempre lamingon sa nako na sila, pakaunon sa nako na sila tanan. Good job kay mo worship team. Good job kay mo kamo media team. Ikaw pod nga media. Good job pod kayo dance ministry. Pag humana na, syempre assessment man na dyan ay problema. Wala nakakaroon ikaw media team ba? Nara ko isulti sa imo, ha? Kaning slide na to ba, naglibog na ang katanaw kay magsayaw-sayaw na siya, wala kasabot. Ikaw pod nga na diya sa suga, ngit-ngit na kayo, lagom na gani kayo ko, di na ko makitaan, wala yun ni Kwan. Iya na sila nagduko. Nagduko, ana. Ikaw mo pod nga na sa dance ministry, pag ismile po mo, gamugot mo diha, mana ko sa ila. Pero praise God,
nag-respond ni sila, tanawa, o hayag na kay ko, ana. Naiuban po, naghilom-hilom ra, pag-abot sa balay, dito pa na manglibang, tanawa, di mangliman to, katungan to. Naiuban, gahilok na, ito na, siya bang ka? Imbes nga mag-respond ka, ay mag-react ka, mag-respond ka. Naba mo diha? Naiuban po, kanay ba? Kaning kuhan ba? Dili, wala ko, dili na mo ni siya, dapat mo na kanang mali yun ni siya, kay kuhan man siya man ko to, pastor. Pero lami kayo siya paminaw, katapos, good job kayo mo, agabukad tanan. Pero mo kalitrak pamulang dawong, siya man to. Nayawaan da yun ba? Nga man, may creep in ang pride. Pero kung tama imong heart, Lord, imuha na tanan, Lord. Good job ka daw kay me, anak ka, no, sikaw dyan na, Lord, anak ka. Makitaan dyan ni mong nayawaan da yun. Nga man, mo react mo na. React mo. So, ang point din no, ayaw dyan na ninyo i-allow ang pride. Kung i-correct gani ka, humble down, Lord, thank you kayo, gipa-point out ni mo, dili mayo sa kuwa. Tabangi ko, Lord, nga mabago ko, dilingon na ni akong heart. Dapat tingon na. Paras kay Pedro ba? O naman, sa manigingon ni Pedro, John 6:66. 68. Sige daw. As a result of this, many of his disciples withdrew. Maupa jud ang pag-ingon ni Jesus Christ kang Pedro, Satanas kay kahawa din. Away from me, Satan. Katong panahon pa jud nga nang layas tong gipakaon ni Jesus Christ. Tapos na siya, as a result of this, many of his disciples withdrew and were not walking with him anymore. So, dagan ni backslide na. Wala nagakuyog kang Jesus Christ. So, Jesus said to the 12, you do not want to go away also? Do you? Sa may gingon ni Pedro. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Tama ang kasing-kasing ni Pedro ba? Mas kigingnan siya, Satanas kay kang dako. Unsay ang gingon diha? You have the words of eternal life. Unsa man to? Katong correction nga dadawat niya. Unsa may words of eternal life? Sa gingon ni Jesus Christ siya, get behind me, Satan. Mo ito mga words of eternal life nga nadawat ni Pedro. No? You are a stumbling block to me. Mo ito mga words of eternal life nga nadawat ni Pedro. You are interested on the things of men, not on the things of God. Mo ito mga words of eternal life nga nadawat ni Pedro. Nakuha ninyo? Tama ang heart ni Pedro ba? Gusto niya magpakorek. Kaya nakita sa Ginoo say mali siya, ha? Kita usay. Dili lagi ka mo respond sa meeting. Pero dito sa balay, iya na maglibak sa imo ang kuan. Mali man tong pastor. Wa to kasabot si pastor. Wa man ko to kasabot sa media. Wa man to kasabot sa kamera. Kaya na dili man ingon nana. Simple raman. Ang ako alang mo respond ka, dili ka mag-react. Amen? Kaya nga nung magsayang-sayang pa matag-correct sa inyo ha, kung tama na ng imong gihimo. Naba mo diha? Kini. Pasado si Pedro. Amen? Maski harsh ang word. Ang pinaka-worst pa ato kay Pedro, wala man lang gibiran ni Jesucristo si Pedro ba? Ali, diribi. Lord, pwede ba unta, nga dira na lang ta sa daplin ni mo to gisulti ba, ngayawan on kay ko. Ipakauwawan pa jud ko nimo sa ilaha. Pwede unta to mo ni Pedro. Pero tama man ang heart ni Pedro, willing siya magpa-correct. Amen? Willing ba tatanan makorek? Minaw ay mong asawa ha. Minaw pod me. Yes, Lord. And ang last nga testing nga na failure is si Judas. Tan-awon na to ang correction kay Judas. Katong time nga nagdala si Mary og perfume, gi-share man ni si Mary Magdalene, di ba? Naghatag siya og perfume and giyabo niya sa tiil ni Jesus Christ. Tama? Unsa man giingon ni Judas, John 12 verse 4, Judas Iscariot, one of the disciples who was intending to betray him, said, why was this perfume not sold for 300 denarii and given to the poor? So kung tanawon ninyo mga 2 to 300,000 ni ang cost sa perfume. So kung tanawon ninyo, si Judas na siya, sayang ra kay ning imong giyabo. No? So, bantayan ninyo
Kabalo ba mo, ang batasan ni Kristo, always yun siya mo dapig sa mga babae nga ginadaog-daog. Mo na yung daog-daogi po di mo ang asawa. Katong time nga labayon og bato ang babae nga nakot in adultery, ni dapig si Kristo, tama? Karon pod na time nga gina-criticize na pod ni Judas si Mary Magdalene nga muyabo sa perfume. Gidapigan na pod ni Jesus Christ. Makuha ninyo? Katong time nga naa sa harvest field ang mga babay and gina-criticize sila nganong nag-harvest is Sabbath, gidapigan yun ni Jesus Christ. So naa yung heart si Jesus Christ sa mga women, especially kaning mga weak nga women, kanang kulang o kanang tabang ba. And ayaw jud na daog-daogi mo ang asawa. Kaya nga naman, manubag jud ka na sa Ginoo pod. Amen? I-love jud na ni mo yung mga asawa. Tapi ka, I love you, I love you, I love you, no? Tapi ka jud na yung mga asawa. Si Mary, gi-criticize siya by Judas. Pero gidepensahan siya ni Jesus Christ. Kabalo ba mo? Kung sa'y giingon niya diha, basaho na to. Okay. Kaniyang bantayan na to. Ang batasan ni Jesus Christ is always po siya mo appreciate. Dili siya mo criticize. Si Judas always mo criticize. Sa manawi, hatag-hatag na siya, sayang ra kaayo. Kaya ang intensyon ato, kung mahalin man gud ang perfume, pwede na po niya kupiton. Mo'y batasan ni Judas kay mangupit man. So, kung tanawon ninyo, si Judas, ay si Jesus Christ, ang iyang heart is to appreciate. Kung tanaw sa tao is 100 ka negative sa isa ka tao, mangita og 1 nga ma-appreciate si Jesus Christ sa imuha. Makuha ninyo? That's why kung ang imuhang batasan is magsige ra kag criticize, mangita lang kag negative sa isa ka tao, wala ka nagapangita og positive sa isa ka tao, na kay batasan ni Judas. Kamo lahi man mo og mga batasan din eh. Maski unsa kang hilad ang inyong mapakita dinhi sa church, always ko mo remind sa ako ang sarili nga naa jud ni siya'y nahimo nga maayo sa kuha. Magpasalamat ko sa Ginoo, Lord, salamat ani niya, Lord. Nitaas ang akong gugma ani niya tungod aning iyang batasan. Always ko mo tanaw og kanang isa lang jud o duha ba nga positive nimo. Kay ngano man si Jesus Christ always jud siya mo tanaw og positive sa imuang. Dili niya ihapon tanan ang imuang mali. That's why disciple man ka ni Jesus Christ, you must learn how to appreciate. Dili lang puro negative sa imong asawa, dili lang negative sa imong bana. Mabitaw na iwan ta naga-walking me. Brad, ano ko siya? Ayaw lang tigitan na og negative sa imong asawa. Kabuutan po na, wala ba nahimo nga maayo imong asawa sa imuha? Nga puro negative na lang imong mastorya? Kay kung inguna na imong batasan, negative lang permanente, batasan na ni Judas. Amen? Nama mo diha? Pero kung disciple ka ni Jesus Christ, maski negative na tanan ang istorya sa uban, napaka-isa makitaan niya nga gwapo. Amen? Nama mo diha? Or gwapo ba? Nga batasan ba? Okay. When God look at a man, and where man looks 1,000 things to criticize, God looks one thing to appreciate. The more we become like God, the more ka makabalo mo appreciate sa isa ka tao. Amen? Tapos, unsa na yan? Unsa gingon ni Jesus Christ? Leave her alone. John 12 verse 7. Let her alone so that she may keep it for the day of my burial. Na-appreciate to niya, nga naman, wala na may lain mo anoint good sa iya, kay mo raise up man siya on the third day. Tama? Gi-allow lang to niya. Then, niya na siya dira. Matthew 26, niya na siya dira. Kini, mag-enta din eh. Matthew 26 verse 10 to 13. But Jesus, aware of this, said to them,
Why do you bother the woman? For she has done good deed to me. Yan na siya. For always you have poor among you, with you, but you do not always have me. For when she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for my burial. Truly I say to you, yan na siya diya. Hawa ha? Wala kadungog. Si Judas, ikaw satanas, hawa diha. Wala giingnan ni Jesus Christ. Lumoy ra kaayo pagsura. Gusto ninyo akong usabon ng tono? Why do you bother this woman, Judas? O Judas. For she has done good deeds to me, for you always have the poor with you, but you do not always have me. Yan as Jesus Christ kay Judas. For when she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for my burial. Truly I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be spoken in memory of her. Ana lang pag-correct ni Jesus Christ kang Judas. Unsang gihimo ni Judas? Verse 14. Then one of the 12, nana siya diri. Ay diri ta. Then one of the 12 named Judas Iscariot went to the chief priest. Tanawa ha? Ibalik tong isa. Matthew 26 verse 10 to 13. Tama? 10. Ay ha, pag human og correct ni Jesus Christ, asa niya adto dayon si Judas? 14. Then one of the 12 named Judas Iscariot went to the chief priest and said, what are you willing to give me to betray him to you? And they weighed out 30 pieces of silver to him. Unsa man ang reason nganong gitraidor niya si Jesus Christ? Offense. Dili kadawat og correction. Layo jud kay ka maabtan kung ingon ana imong batasan kana dili ka magpa-correct. Humok lang gani ang istorya ni Jesus Christ, no? Pasagdi lang siya, Judas. Kay kung asa man ma-preach ang gospel, na jud ang pangalan aning bayhana. Gi-anoint ra ko niya tungod kay dili na ka, wala na tsansa nga ma-anoint pa ko. Ano lang ko siya, maayo ra jud kaayo ang boses ni Jesus Christ. I-compare ninyo karon ang baba ni Jesus Christ dito kay Peter o kay Judas. Naara jud ay sa tong kasing-kasing, gusto ta magbag-o dili. Amen? That's why kita mismo, dapat mo, wala yun eh. It's not about the pastor nga mo storya sa imo. It's not about your wife. It's not about your father. It's not about your teacher. It's not about your discipler. But it's your heart. Mo responde ka kung sultian po ka mali. Amen ba? What triggered him to go to the priest? Correction. Offended siya. Amen ba? So both Peter and Judas failed. Both repented in two ways. Bantayan ninyo ni. Kung tanawon ninyo si Peter, pag-correct sa iya, ni-respond. Nangayo yun siya og pasaylo, nagrepent yun siya. Nga naman wala na dyan na pasaylo si Judas. Mo na nangutana sa kuang. Nga naman. Nangutan na kung ano. Matthew 27 verse 3. Then when Judas who had betrayed him saw that he had been condemned, he felt remorse. Giuli man niya ang coins nga gihatag sa iya, tama? He felt remorse. Nya na siya. And returned the 30 pieces of silver to the chief priest. Unsay diferensya ani nila? Pagkamali ni Pedro, asa siya ni dool kang Kristo. Pagkamali ni Judas, asa siya ni dool sa pari. Muna, kung naman kay desisyon, naman kay dili, maayo na himo sa Ginoo, or sa imong isikatao, duol ka sa Ginoo, dili sa pari. Kay kung ikaw, ang imuha lang ang imuhang unahon is imong pastor, ang imong leader, dito ka duol sa Ginoo, kay sa Ginoo man ka nakasala. Mao na nga, nakasala na gani ka sa Ginoo, unya sa tao pa ka mo duol, mao na'y batasan ni Judas. Dili parehas kay Peter, na-restore si Peter nga naman, pagtanaw ni Jesus Christ siya, before
Before ilansang si Jesus Christ, di ba? Katong dakpon pa siya, bunalan. Anak dyan siya no, Lord. Mali dyan ko, ani. Niduol dyan siya gyapon kang Jesus Christ. Pero si Judas, ang sinita mo niya, dito siya sa pari, wala kang Kristo ni duol. Unsa man ang inyong mali, unsa man ang inyong nahimo nga dili maayo, pangayog pa sa ilo sa Ginoo. Duol sa iya. Amen ba? And lastly, Proverbs 29 verse 1. If you get more stubborn every time you are corrected. Gipost ni sa akong wife sa GC namo na blessed word ko. Sayang ko diya, one day you will be crushed and never recover. So, naala yung span of time na ginatagan ka ni Lord og correction. Ginakorek ka sa imong health, respond. Ginakorek ka sa imong batasan, respond. Si Judas, gihatagan siya og 100 times nga mag-repent og magbago. Pero wala nag-respond. Padayon siya sa iyang ginahimo. You will be. Nayang gingo diya. Balik ng verse. Sa iyang gingo diya. Sa Proverbs 29 verse 1. Proverbs 29 verse 1. Last ba? Katong last na ako gitext sa imo ha. If you get more stubborn every time you are corrected, next. One day you will be crushed and never recover. Amen? Pwede ta manindog? Heavenly Father, salamat kay mo aming gi-remind, Ginoo, sa mga testing nga angay jud namo pasaran, Ginoo. Especially, kaning test of loving money. I believe, Lord, nga kami tanan nakaagi ani. And mangayo migpasaylo, Ginoo, kung nalab na namo ang money more than you. Nalab na namo ang pangwarta. Nalab na namo ang wealth more than you. Come on, let us ask the Lord for forgiveness. Mao man ang iyahang gusto nga mag-humble down ta ug dawaton nato. Yang atong ikabisihan na karon is ang kwarta ug dili na Ginoo. We need to pass that test. Igsoon. Walay problema nga nagkaroon kag kwarta, na kay trabaho. But if you love the wealth, you love the money, that's sin. If you pursue money, if you live with money, if you love money, that's sin. Kita tanan, magilti po ta, anak. Kaya usahay, taga nakitag Panginanglanon. And ang heartbeat nato is kwarta na, pangwarta na, trabaho na, negosyo na, permanente. Lord, forgive me. Mga itagpasaylo sa Ginoo. Father, mangayo pud mig pasaylo, Ginoo, sa mga corrections nimo nga wala may nag-respond. Kapila na minimo gingnan sa imong word nga mao'y dapat namo bag-ohon but wala jud mi ga-respond. Sorry, Lord. And right now, mangayo mo grace sa Ginoo, mangayo mo tabang sa Ginoo. The Bible says God gives grace to the humble. Ni humble down naman ka karon. You admit sa imong mali. Ask the Lord for His grace na ma-overcome nimo ang love of money and ma-overcome pud nimo kanang stubbornness sa atong kasing-kasing. Give me that grace, Lord, to obey you. Give me that grace, Father, nga mag-respond sa correction nimo. Og dili mi ma-offend, Ginoo, when the time nga naay mga people nga imong gamiton nga mag-correct sa mo. Help us na mag-respond. Thank you, Father, for your word today. Salamat.
Father, I pray nga dili mi mag-end like the life ni Judas. But I pray, Father, sa tanan nga naa dinhi, even sa mga naminaw, Lord, sa social media, that we will end up like Peter. Nga dili na in love sa money and tama ang heart sa correction nimo, Ginoo. Thank you kaayo. Salamat, Lord, sa imong grasya. Thank you for setting me free from the love of money. I break that spirit nga naga-pull down sa matag isa. Ana nga spirit of mammon. Ako nag-break. Ang pagka-in-love sa kwarta, ako nag-break. But Lord, kambyuin ni pagka-in-love sa imo. Thank you kaayo, Lord. Salamat, Lord. I praise you. In Jesus' name, Amen.